pagtatapos ng dekada 1960s, halos lahat ng sulok ng mundo ay niyayanig ng pag-aalsa. Sa Amerika, may protesta laban sa Vietnam War. Ang mga kabataan sa kalye ng Washington, New York, at iba pang states ay sumisigaw para sa kapayapaan. Habang nagbabayad ng dugo ang mga sundalong Amerikano, ipinapadala sa Asia. Sa Europe, sumiklab ang kilusang estudyante. Mula sa Paris hanggang Prague, libu-libong kabataan ang gumamon sa pamahalaan, sa pulis at sa sistemang tila hindi na sumasabay sa pangangailangan ng bagong henerasyon. Sa Asia, ramdam din ang pagyanig. Nandoon ang Cultural Revolution ng China na nagbago ng politika at lipunan. At sa Vietnam, walang humpayang digmaan laban sa isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa lahat ng ito, isang malinaw na tanong ang bumabalot. Ano ang hinahanap ng mga kabataan at sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan? Hindi naiwan ang Pilipinas sa agos na ito. Noong January 1970, sa loob lamang ng 3 buwan, sunod-sunod na kilos protest ang nangyari sa Kamaynilaan. Ito ang tinaguriang first quarter storm, isang bagyong hindi gawa ng kalikasan, kundi ng mga kabataang dala ang galit at paghahanap ng pag-asa. January 26, 1970 sa loob ng Kongreso, ang lumang legislative building sa Padre Burgos, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang kanyang ika-5 sona. Sa labas, libu-libong kabataan ang nagtipon, mga 20,000 hanggang 50,000 na katao. Nasa pwesto ang Manila Police District at PC Metrocom, suot ang crash helmets at may dalang rattan sticks at wicker shields. Ang panawagan ng mga relihista, isang non-partisan constitutional convention sa 1971. Matingkad ang mga simbolo sa paanan ng flagpole, isang kabaong nakamatayan ng demokrasya matapos ang muruming halalan, isang buwayang karton na kasakiman ng mga mambabatas at effigy ni Marcos. Pagkatapos ng talumpati, bandang alas 5 ng hapon, lumabas ang Pangulo at ang unang ginang. Sinindihan ng effigy, itinulak ang kabaong at kinihagis ang buhaya papalapit sa entourage. Mula sa tensyon, umusbong ang karahasan, lumagsa ang pulis at constabulary, dinikdik ng transyon ang mga estudyante, may mga demonstrador na nasawi at daan-daan ang sugatan. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong nag-apoy ang galit. Ang kanilang sigaw, "Makibaka, huwag matakot." 4 na araw ang lumipas noong January 30, mula sa Kongreso, nagmarcha ang mga kabataan patungong Malacanang. Sa loob ng palasyo, nakaharap ni Marcos ang ilang leader estudyante, kabilang si Edgar Ediop Hopson. Hiningi nila ang pangako na hindi na siya magtatangkang manatili lampas sa kanyang termino. Ngunit mariin ang tugon ni Marcos. Tinawag pa si Hopson na anak lamang ng isang grocer nang ipilit nito na isulat ang kanyang pangako. Sa labas, mas matindi ang eksena. Sinugod ang Gate 4 gamit ang fire truck. Sumiklab ang sagupaan, mga pato, molotov, pillbox, laban sa baril at tear gas ng mga presidential guards. Nagmistulang digmaan ang Mendiola. 4 ang patay sa mismong gabi, ilan pang kabataan ang namatay sa mga sumunod na araw. Para sa gobyerno, ito'y pagtatangkang kudeta. Para sa mga kabataan, ito ang malinaw na ebidensya, handang pumatay ang Estado para mapanatili ang kapangyarihan. February 12 sa Plaza Miranda, muling nagtipon ng libu-libong tao, hindi lang estudyante kundi pati manggagawa at iba pang sektor.
Itinatag ang Movement for a Democratic Philippines. Sa harap ng nanggagaliiting dami ng tao, tinukoy nila ang tatlong pangunahing kaaway: imperialism, feudalism, at capitalism. February 18 mula Plaza Miranda, nagtuloy ang ilan papunta sa US Embassy. Sumiklab ang galit laban sa banyagang impluensya. Nagliyab ang bahagi ng gusali at marahas ang dispersal ng mga pulis. February 26 sa Philippine College of Commerce, na mas kilala ngayon na Polytechnic University of the Philippines o PUP, ay sinalakay ng mga otoridad ang campus. Pinasok ang mga silid, sinaktan ng mga estudyante at guro, maging paaralan ay hindi naligtas. Lalo lamang lumakas ang tanong ng mga aktivista. Kung sa lansangan at paaralan walang katarungan, saan pa makakahanap ng hustisya? March 3, nagsimula sa welga ng mga tsuper ng jeep laban sa tong at taas presyo ng langis. Sumamang mga estudyante, manggagawa at magsasaka. Isang People's March mula Welcome Rotonda hanggang Plaza Loton. Ngunit sinalubong sila ng baril ng pulis. Sa kaguluhan, nahuli si Enrique Santabrigida, estudyante mula Lyceum. Siya ay tinorture at pinaslang. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng sakripisyo. March 17 ang huling malakihang kilos protesta. Sa Tondo, idinaos ang People's Tribunal, isang huwad na paglilitis laban sa imperialism, feudalism at dictatorship. Muli silang nagtungo sa Mendiola, nagpasya ng overnight vigil, ngunit natapos din ito sa luha at tear gas. Sa puntong ito, humupa na ang unos, hindi dahil sa panalo, kundi dahil natapos ang semester. Umuwi ang mga estudyante, dala ang sugat, alaala at aral ng 3 buwang sigwa. Matapos ang mga madugong pangyayari, nakatanggap ng papuri at gantimpala ang mga kapulisan. Itinanghal ni President Marcos ang hepe ng Metrocom na si Colonel Vicente Ordonez, ang opisyal na direktang namuno sa pag-atake bilang general, isang mensaheng malinaw sa puwersa ng Estado, dahas laban sa mga nagpoprotesta. Hindi lahat ng gulo ay kusa. Noong 1972, inamin ng AFP na may mga government penetration agents na sumali sa ilang violent demonstrations, kabilang ang isang Sergeant Elnora Babet Estrada. Sa isang salaysay, inilarawan siyang deep penetration agent na naka-embed sa mga aktivista. Ang ganitong taktikang provocation at infiltration ang nagbibigay ng dahilan sa Estado para palakasin ang crackdown at sabay na pinapahina ang kredibilidad ng protesta. Natapos ang first quarter storm noong March 1970, dala ang sugat at alaala ng 3 buwang sigwa. Para sa ilan, ito ang rurok ng kanilang aktivismo. Para naman sa iba, ito pa lamang ang simula. Isang taon nang lumipas, February 1971, sa University of the Philippines sa Diliman, muling nag-alab ang apoy ng protesta, ang Diliman Commune. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian, at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.